Good morning! Ano tayo? Breakfast. Luto si daddy ng egg. Meron din tayong French toast. Calamansi juice. Ito pala yung mga yung mga sample ng mga pagkain ng mga bata. Ako, daddy. Na nakukuha nila sa school. Kapag lunch nila or breakfast, ito, may apple siya. Apple slices. Inuuwi nila kapag di nila naubos. Ito, Graham. Mga biscuits. Meron din silang mga burger, pizza, mga ganun. Ano ba yung mga iba pa? Mga sandwich, bagel, ganun. Chicken sandwich, nachos, nachos na may cheese. Yung mga sample. Tapos ito yung mga sample nilang pinapauwing mga activities nila. Wala sila kasing notebook, mga libro. Wala kaming ganun na pinaprovide sa amin. So lahat ng ginagawa nila naka-print out. Ganyan. Tapos sasagutan nila. Ito para siyang parang booklet. Tinaturuan sila Megan magbasa. Ganyan. Tapos, kokoloran nila to, babasahin. Yan, provided nila yan. Tapos, do it. Ito naman yung mga assignment nila. Ganyan. Magdodraw ng mga, sa math to kung ilan yung count. Yan. Ito kay Margo. Sila Margo, na sila yung half, fourths, quarter, mga ganyan. Tinuturuan na sila parang i-divide. Yan. Yun yung mga sample na nila. Dati kasi iniisip ko, ano kaya yung nila, yung way nila ng mga assignment or activities sa school. Ito naman, sentences. Nag-write sila ng sentences. Tapos, i-correct ni teacher. Tapos, i-rewrite niya ng tama. Yan, ganyan yung mga nila. So, very easy lang talaga. Unlike yung mga assignment namin sa Pinas na tuwing gagawa ng assignment, mag-iiyakan. Kasi mga hindi nila masagot, tas ang dami-dami. Dito pa isa-isa lang ang assignment nila. Parang mas madali na dito, yung mga assignment nila. Yung pinag-aaralan dito, hindi advanced kumpara sa Pinas, no? Ngayon nakafocus sila sa sa reading, comprehension, ganyan. May kami ngayon, may hay fever. Yung siya dahil sa pagpalit ng panahon. Akala ko nga lang yun hindi kami tatamaan. Parang kasi ako hindi naman ako sakitin talaga kahit sa Pinas. Tas naririnig ko na meron nga dito na kapag spring, maraming pollens. Pagka daw kahit wala kang allergies, pagka nalanghap mo yung pollens, meron kang symptoms na mararamdaman. Akala ko hindi ako tatamaan. Meron pala talaga. Yung lahat kami. Yung pollen, akala ko joke lang kasi nabasa ko sa Facebook. Joke? Na yung sasakyan mo, maninilaw. Kasi nga, puro pollen. Nakala ko, hindi totoo yun. Tapos nung mga nakarang araw, napansin ko talaga yung sasakyan. Kala ko alikabok lang. Pero makikita mo siya na yellowish Oo. So sabi ko, ito pala yung pollen na sinasabi. Makapal na alikabok. Talaga kapag humain, Pero yellow. Pag humain, makikita mo may maliliit na parang alikabok. So yun yung siguro yung yung Pero color yellow siya. Kaya tayo nalalanghap natin yung mga ganito. So, ang symptoms namin, sobrang sa lalamunan, makati sa lalamunan, yung mauubo ka. Tapos, barado yung ilong, sinisipon kami. Yung mga bata rin gano'n. Pero, wala naman siyang lagnat. Hindi siya nakakalagnat. Binigyan pala ako ng mami ng patient kong isa. Napaka niya, sweet. Kasi nag first birthday yung anak niya.
Ano lang ako doon every Sunday night. No, Saturday night. Doon sa batang yun. Binigyan niya kami ng, may mga nurses niya. Ang sweet niya, ayan, oh, may souvenir na candle. Tapos may pa-letter siya. Ayan, Mary. Very personalized talaga yung letter niya. Ayan, oh. Sobrang sweet. Tapos, nag-bake pa siya ng nag-bake siya nitong cookie na one to shape na one. Binigyan niya kami lahat. Sobrang nakaka-touch. Ang bait-bait. Mga simple gestures, pero talagang tagos sa puso. Ito yung comment ni Ma'am Verly Storyline. Hi Ma'am, sana may sit-in vlog ka po regarding sa process ng pagkuha ng car sa IAS. Thank you po. Yun, shout out sa'yo Ma'am Verlies. Yung i-share natin yung process na pinagdaanan natin sa pagkuha ng car kay Red sa IAS that. So, plus, mag-share din kami in comparison dun sa process din na pinagdaanan naman ng mga kasama namin na nag-advance siya para may idea tayo kung ano yung pwede nating options, diba? Kasi pagdating nga natin dito, kailangan talaga ng sasakyan. Kung wala is mag-Uber ka or magpa-service ka, ganyan. So, yun, nung nasa Pinas pa kami, year 2024, si Town Kids, inintroduce na sa amin si IAS. Pinapakontak na nila kami through email sa IAS para makapili na daw kami ng mga sasakyan. Para gano'n, makipag-communicate na daw kami para pagdating dito is ready na. Pero ako, personally, mas advisable na wag ka munang kumuha habang nandun ka pa. Wag ka munang makipag-deal. Wag ka munang pumirma habang nandun ka pa. Gawin mo siya pagdating mo dito kasi a day or two lang naman makukuha mo na yung rental car once na makapag-decide ka na dun sa car. Ang pros nun is mas tatagal yung rental car mo. Hindi ka kaagad mag-i-start ng bayad. Unlike kung nag-sign ka na nasa Pinas ka pa, so syempre, ma-order na nila yung sasakyan. Darating na agad yun sa'yo. Siguro, baka 1 month lang, andyan na yung sasakyan mo. Bayad ka na kagad. Unlike kung medyo tatagal yung pag-order, tsaka yung availability na sasakyan na mapipili mo, mas matagal kang mag-start ng bayad. Delivery lang yung rental car. So yun, nag-email na kami ng mga 2024 pa lang, November, ganyan. Ganyan na kami ng list ng available na mga car na in-offer nila. Doon sa mga binibigay niya, wala kaming gusto. Kasi parang medyo choosy pa kami nung time na yon. Gusto ko 7-seater. Siyempre, mura lang. Hindi naman masyadong mataas. Mga ganon. Pumipili pa kami. So, nagpa-send ako ng mga 7-seater. Ang tagal niya mag-reply, mga ganyan. So, wala kaming wala kaming napagkasunduan nung time na yon. Nagkaroon lang kami ng idea kung ano yung mga available na sasakyan na pwede pagpilian. And then fast forward, nakarating kami dito. Parang weeks before tayo umalis, kinokontak na natin yung si Weeks before kami umalis, kinokontak na namin. Before ka umalis, nawala ko. Oo.
kinokontak na namin yung IAS dahil nga ini-inform ko na sila na darating na ako dito, ito yung date, gano'n. Tapos, parang ang tagal nilang ang tagal magbigay ng di ba? Tinatawagan pa nga natin siya. So, hanggang sa makarating ako dito, yun na, nag-send na sila sabi ko nandito na ako, kuha ako ng rental car, ganyan. Nag-send na sila ng list na pwede ko nga kunin. Good thing, yung time na yon kasi December ng 2025. So, may pa-promo sila. Siguro yung mga sasakyan na, kasi magpapalit yung taon 2026 na yung mga ino-offer nila. So, may mga natira ng mga 2025 model, naka-promo, mababa yung APR, tapos mababa lang din yung months. Kasi, dalawa yung option sa months, isang 66 months, isang 72 months. So, yun, hindi na kami nag-choosy sa pagpili. Talagang ang pinagkasundaan namin ni Daddy, kung ano yung pinakamura na offer. Basta 4-wheel drive kasi nga dito is nag-i-snow. So dapat it's a must na 4-wheel drive yung sasakyan para hindi ka dumula sa sa snow. Yun, napili namin sa Red Nissan Rogue. Ang APR niya is 5.9. Yung iba kasi may 6, 7, 8 na APR. 8%. Ganon, may matataas talaga. Mga bagong model. So, ito is 2025. Kaya, mas mababa siya. Tapos, 66 months, ang binabayaran namin ay $672 per month. Yun yung for 66 months. Kasi yung iba na offer, 72 months mo pa siya babayaran sa mas mahal. Yun, so, pagka-send nung list, within the day, nag-send ako ng preferred na sasakyan. Tapos tinanong niya ako anong color, pinapili niya ako, sinandan niya ako ng mga pictures. Tapos pinili ko nga si Scarlet Red yata ang pangalan niya. Yun. So, yun yung napili ko. And then, may pinasign. May sinend siya ng mga documents na kailangan kong i-sign lang naman. Tapos, pagka-submit ko noon ng mga naka-sign na documents, kinabukasan, ni-schedule niya na agad yung pick-up ng rental car ko. So ako, kasi kahit kung ano yung partner yata nila na rental car, makikipag-coordinate sila doon. Tapos i-email na lang sa'yo yung details, kung ano oras ka pupunta, kung saan address ka pupunta, tsaka yung contact number nun. In-email na sa akin. So, the following day, pwede ko nang kunin yung rental car. Yung iba kong mga kasama na nag-IAS din, kadalasan sa Hertz sila. Hertz na rental car pinakuha. Yung agent ko, iba dun sa agent na kausap ng mga kasamahan ko kasi 2024 pa nga ako kumontak. So, ibang agent yung nakuha ko. Etong agent ng mga kasamahan ko, iisa lang yung agent nilang lahat. So, same sila ng process. Ako yung medyo na iba. So, sila sa Hertz. Ako sa Avis rental car. Ang napansin namin dyan, sa Hertz, ang gaganda ng mga sasakyan. As in, ang nililinis. Talagang, maintained nila. Malinis talaga yung bagong car wash, bago mo kunin, tapos malinis yung loob, parang bago. Tsaka ang gaganda ng mga sasakyan na pwede mong pagpilian. Pero hinatid ko si ate sa Hertz. Parang mas konti yung nila. Mas konti nga daw, nagkakaubusan doon. Hindi ka guys, ang laki ng
parking Avis. lot nila. Oo. Ang daming sasakyan na pwede kang pagpilian. Hindi, marami din Hertz ha. Iba-iba rin ang Hertz. Hindi dun sa branch na pinuntahan namin. Pero nagkakaubusan nga daw talaga. Minsan nga, pag pupunta ka lang dito, tourist ka, tapos mag-rent ka sa Hertz, ubos ang ano nila. Kasi siguro maganda talaga ang service ng Hertz. Talagang kilala rin naman yan. Parehas na makilala yung Avis sa Hertz na rental car. Ang experience ko kasi dito sa Avis, hindi naman siguro lahat, pero na-tsempo kasi sa akin, nung pumunta ako, ay binigyan na ako ng sasakyan. Sabi, yun daw yung i-rent ko. Pero isang factor din pala siguro, dahil 2025 yung unit ko, 2025 din yung ipapahiram nila sa akin. Sa mga kasamahan ko kasi, 2026 yung kinuha nilang sasakyan. So, mas latest din yung mga sasakyan na pwede nilang hiramin. Ganun kasi yun eh. Kung ano yung kinuha mo, yung ipapahiram sa'yo, hindi nalalayo dun sa model na yun. Hindi, at least mga ka-level ng model Oo, na yun. ka-level. So, yun. So, siguro, kaya ganun din yung sasakyan na mga pagpipilian na sa akin kasi mas lower yung model dahil 2025 siya. Kasi yung una ko experience, di pagkuha ko ng sasakyan, pag start ko, hindi, ang ano pa lang, pag sa labas pa lang, nakita pa lang namin, ang dumi niya. Grabe talagang ang putik ng itsura. Siguro ako dahil ano din kasi winter, hindi nila malilinis yan kagad, di ba? Hindi, winter din yung mga, hindi naman kami nagkalayo ng mga pagkuha namin nila yung mga kumuha ng ano din, ano pangalan nito? Cherry? Si Janet, ang ganda-ganda na ng sasakyan nila. Meron pa si Hannah, dalawa kami gumawa ng sasakyan niya. Yun. Ang gaganda talaga ng sasakyan nila, para bago. Yung mga sasakyan nga nila, alam mo yun, mas maganda pa sa kinuha nila, ayaw na nilang i-let go. Mas malulungkot pa sila pag dumating yung totoo nilang sasakyan na nakuha eh. Ayun, yung sa akin, sobrang dumi, sa labas pa lang. Pag open namin, amoy sigarilyo. As in, amoy na amoy sigarilyo siya. Tapos ang dumi ng upuan, ang dumi ng mating. Tapos pag start ko, empty na ako, almost empty na yung gas. Ang alam ko, dapat laging full tank pala. Tapos ibabalik din namin ng full tank. So yun na, sabi ko ayoko. Biruin mo, kakakuha ko pa lang ng rental car, magpapagagastos na ako agad, magpapagas na ako. Natatakot pa naman ako kasi first time ko magpapagas, hindi ko alam yung process, ganyan, kung paano. Sabi ko, ayoko magpagas agad. So, bumalik ako doon sa office ng Avis. Sabi ko, can I choose another car? Kasi nga ganyan, sabi ko. Nagdahilan na lang ako na kung pwedeng iba. So sa parking lot lang yan ha. Hindi mo siya biniyahe. Hindi. Sa parking lot pa lang yan. Kasi bibigyan ka ng susi sa office, lalabas ka, hahanapin mo yung sasakyan mo, pipindutin mo lang yung unlock kung sino yung iilaw doon, yun na yun. Hindi ka nila i-assist, nadadaling ka nila sa sasakyan na yun, hindi sila ganun. So yun, so pagbalik ko, pinalitan naman. So another sign ng paper, update doon sa system nila. Tapos binigyan ako ng bagong susi. Ito na yung pangalawang sasakyan. Yung itsura ng key niya, baklas yung likod. Di ba yung remote? Baklas siya. So kita mo yung skeleton sa kabila. Tapos sabi sa akin, naka-note naman daw yon na gano'n. So okay lang daw. Pag binalik ko, hindi naman daw ako maka-question. So sabi ko, weird. Sabi ko, pangit naman ang susi ko. So, labas kami, hinanap namin. Ganun na naman. Ang dumi na naman niya. Ang dumi talaga. Parang ako nga gusto ko hanapin kung may gas-gas ba. Kasi syempre, baka pag binalik ko may gas-gas. Ma-question ako. Hindi mo makikita kung may gas-gas kasi balot siya ng alikabok. Ang issue ko naman dito, syempre, nakapasok na ako, inon ko. Kino-connect ko ngayon sa Bluetooth kasi magna-navigate nga through maps. So parang hindi siya gumagana. Sabi ko hindi pwede, kailangan ko yun dahil nga
doon tayo magbe-base kapag sa navigation dahil hindi natin kabisado pa dito. Mahalaga yung monitor. Hindi siya gumagana kahit anong pindot ko sa kanya. Sabi ko, parang sira ah. Yun pala. Di syempre, bumalik na ako. Tapos yung ano pala niya, yung gas niya, wala pa sa kalahati. Hindi pa naman siya empty, pero kulang sa kalahati. So, hindi rin full. Sabi ko, ba't mayroon mga sasakyan nila? Ito na, sabi ko, nahihiya na kami bumalik. May kasama kasi ako, si May. Sabi ko, pero ayoko talaga to. Hindi pwede na wala akong monitor. So, bumalik kami. Naglakas ang loob na ako talaga. Sabi ko, is there another option? Kasi parang hindi gumagana yung monitor niya. Mahalaga sa akin yon, sabi ko sa akin. So, sabi niya sa akin, did you connect it sa cable? Sabi niya ganyan. Sabi ko, no, I'm trying to connect via Bluetooth. Sabi niya, gagana lang daw yung sa cable. Hindi pala siya Bluetooth kasi nga siguro lower end. Sabi ko, I don't have cable. Sabi ko ganyan. Sabi ko, I prefer yung may Bluetooth. Ganyan ako. Kaya pala hindi siya gumagana. Sino kasama mo niya? Si Ikaw May. lang? Si May. Alam mo naman si May, talagang ipupush niya pag gusto niya, di ba? Maano rin si May pagka may siya. Hindi siya nahihiya magsabi. Ako nahihiya na nga ako eh. Kasi siya, pangatlo na akong beses na magpapalit. Na siya, syempre nakasimangot na siya. Sabi niya, Ay, yung babae. sabi niya, this would be the last time na pwede ako magpalit. Kasi daw sa system, 3 beses ka pwede magpalit ng rental kapag may problema yung sasakyan. So sabi niya, ito daw pangatlong kukunin ko kapag may problema daw ito. Yung totoong problema, like sira yung makina, mga ganun. Hindi ko na daw siya mapapapalitan. Kasi nakatatlo na daw ako. Sabi ko, ganun ba? Parang wala na akong magawa. Ayoko talaga yung sasakyan na yun. Yung pangalawa, ayoko yun. Mas okay pa nga ako doon sa una eh. Tapos, naglakas ang loob na lang ako. Sabi ko, sige. Tapos yun na na lang ako. Nag-wish na lang ako na sana okay na yung third one. So yun na, yung pagbigay niya ng third sa akin, yung trucks na Chevrolet. Siya pinaka-okay sa lahat. Thankfully, talaga. Medyo, madumi pa rin naman siya, madumi yung labas. Pero medyo malinis-linis yung loob. Tapos, hindi naman siya amoy sigarilyo. And, ang pinakamaganda is full tank siya. Naka-full tank na yung si Chevy. So, yun. Nakuha ko siya. Wala naman siya naging problema. Nagamit ko siya for 3 months. Yung una nilang in-approve sa akin, parang 1 month lang. Pero dahil hindi pa available yung sasakyan na in-order ko, pina-extend yon. Bumalik ako ng Avis para mag-sign ng another contract kasi i-extend yung yung rental. So, parang 2 beses ako nag-extend kasi 3 months tumagal yung sasakyan na in-order natin. So, yun. Nung dumating na yung sasakyan, kinontak na tayo. May may site silang ipoprovide, yung IAS. Communication yan, puro email lang. Lahat ng papa-sign, lahat ng documents na requirements, doon may upload sa site na ipoprovide nila. Iyon, yung mga requirements na pinrovide ko, pinaka-importante, list of contract. Kailangan yung address kung saan i-deliver yung sasakyan. Hindi pwede yung hindi pwede yung sa staff house kasi staff house yung una kong pinrovide. So, kailangan meron ka talagang address mo na kung saan ka nagre-rent. Kahit daw yung, halimbawa, nakikishare ka lang. Kasi nung una nakikishare lang ako eh. Hindi ko pa nakuha yung apartment na to. So, kahit yung nakikishare ka, yun ang ipoprovide mo. Yun yung pinaka-importante. Tapos, yung bank account, kung saan
ako i-approve yung loan na yon is M&T. So sila din yung nag-provide nun. Finil outan ko lang, sila yung nag-apply. Puro sign lang ako. Tapos once na na-approve na, yun na, schedule na nila for delivery. Ano pa bang mga requirements, Dad? Yun lang ba? Yun lang naman ang requirements, no? Na hiningi. Paycheck. Paycheck ko ba? Kinuha? Salary? Hindi na. Tingin ko kinuha yun. Hindi ka naman nila i-approve kung hindi nila alam yung sweldo mo. Oo, yung employment contract, yung galing sa Town Kids, yun. Kasi nakasulat dun yung annual na salary. Parang ganun. So yun yung mga basic requirements lang naman kung paano ako ma-approve ng bank. Ano naman nila yon. So ang ginagawa nung iba, at saka ako din, ginawa ko rin yun, is yung nagpapadelay. Nagpapadelay kami. Halimbawa, nag-email ng Monday, paki-sign mo to. So, babalikan ko siya next week na ako isasubmit yun. Tapos yung list of contract, yun talaga ang pinatatagal namin. Sasabi namin, hindi pa namin nakuha. Parang ganun. Kasi nga, habang tumatagal yung requirements na kailangan nila, mas tatagal din yung pag-order ng sasakyan. So, hindi pa siya dadating. Mas makakalibre ka ng months na babayaran. Kasi pag dumating na siya, that month, start na ng bayad mo sa sasakyan. Ayun. Ang kagandahan sa pag naka-rental, wala rin tayong babayarang insurance. So, yung insurance mo, tipid mo na rin yun per month. Kung 3 months, 900 din yun. Yung, car insurance. Kasi sagot yun ng rental. Yun ang maganda sa rental. Kapag nabangga mo siya, aksidente, hindi maapektuhan yung insurance, mo, hindi tataas. Kasi insurance pa yun record pa yun ng Avis or Hertz. Tapos papalitan lang nila. Dadalhin mo lang doon. Gagawa ka lang incident report. Tapos papalitan lang nila agad-agad yung sasakyan. Ganun kadali. So, syempre, yun yung pinakamaganda sa bagong nag-aaral mag-drive. Yun yung pinaka-pros na makukuha natin. Kasi nga karamihan sa atin, bago lang na nagda-drive. Tapos bago pa yung environment nung dito, road. So, maganda, hindi mo pa sasakyan yung dinadrive mo. Di ba? Okay din palang yun, experience yun. Yun. So, after 3 months, kinommunicate na darating na yung sasakyan, kukunin nila yung contact number mo, tapos tatawagan ka nila kung anong oras darating, anong araw, ganyan. So, aabangan mo yung sasakyan mo. Kailangan ikaw yung yung magre-receive talaga. Ganun. Tapos, dun pala sa rental car, kapag may asawa ka, akala ko noon, ako lang ang pwede mag-drive. Na kapag ang asawa ko ang nag-drive at may accident, hindi mako-cover, parang ako ang mag-shoulder. Hindi pala, pag asawa pala, covered din sa mga rental ng spouse mo. So yun, safe naman pala nilang i-drive yun. At saka pwede rin daw na mga co-workers ko, mga ka-town kids din. Wag lang mga ibang tao. Yun ang sabi lang naman. Yun. So pagkakuha ng sasakyan, hindi mo siya pwedeng i-drive nang walang insurance. So kukunan agad siya ng insurance. Huwag mo siya ilalabas na hindi ka pa nakakakuha ng insurance. Iyon. Tapos noon, hindi rin siya pwedeng ilabas nang walang temporary plate. Yung temporary plate nito, email pala, tapos pinaprint namin. Saan tayo nagpa-print na? Sa Staple. Sa Staple, pinaprint namin. Tapos, ginawa lang ng paraan ni Daddy na maidikit doon sa plate number.
Kaya harap sa likod. Nakasulat din mismo doon kung kailan lang siya valid. So, dapat makuha mo na yung permanent plate mo within that period of time. So, kami, ang process sa akin na naman, dahil iba nga yung agent ko, ako lang yung naiba yung process sa pagkuha ng plaka at saka pag-register ng sasakyan. Kasi yung mga kasamahan ko, lahat sila ang nag-process is IAS. Pinadala na lang sa kanila yung registration at saka yung plaka. Pero sa akin, in my case, ngayon dun sa aking previous vlog, pinadala nila sa akin yung cheque na worth 2,000 plus. Ganyan. Tapos, yung instruction kung paano ko siya i-register. So, windang ako. Sabi ko, bakit ako mag-aasikaso nito? Bakit ako lang? So, na-stress kami doon. 2 beses pa kami nagbalik. Kasi syempre, mahaba rin ang pila doon. Like, tatagal ka ng mga 1 to 2 hours sa pag-process. So, ang pinakamagandang tip, pag may agent na kayo, linawin, bago kayo mag-transact, linawin nyo muna kung sila ba ang magpa-process ng registration o ikaw. Kasi malaking hassle din yun eh. Dapat sila. Yun yung hindi namin nagawa. Kasi akala namin, sila na talaga lahat. Ako, sabi ko, bakit ko kailangan gawin yun? Sabi ko, bakit yung mga kasamahan ko hindi naman nila ginagawa? Sabi ko, may work ako. Sabi ko, wala akong time mag-asikaso. Ganyan-ganyan, nagreklamo ako. Sabi niya, iba daw ang process ng mga agent. So, ganun daw ang process sa kanya. So, alam mo yun, wala daw ako magagawa. Ganun, in short, wala akong magagawa. So, andun na kasi napadala na sa akin yung pera, yung cheque. Padala na rin sa akin lahat nung documents. So, wala na talaga akong choice. Tinaga namin ni Daddy, pumunta kami doon sa MVC, parang LTO natin. Doon, nagpa-register ako. Tapos nakuha namin yung plaka. And then, after na namin makuha yung plaka, ayun pala yung plaka, akala namin isa lang. Ayun pala, Hindi, ano muna, explain natin yung processing ng sige na. registration. Sige na, nakalimutan ko na yun. Maganda rito, hindi ka gaya sa Pinas na masyadong Matagal? madugo yung process. Dito isang araw lang. Tapos makukuha mo na rin kaagad yung plaka. Tapos ipipila mo na lang dun sa sticker, sa inspection, di ba? Ang bilis lang. Basta kompleto yung requirements. Basta kompleto ka. Kami kasi may kulang na isang requirement. Bumalik kami. Kaya nakadalawang araw kami doon. Yun. Tapos yung pagkakuha namin ng plaka, kinabit ni Daddy sa likod. Nagtataka si Daddy bakit isa lang yung plaka namin. Nakikita niya sa ibang sasakyan 2. Sinearch niya. Nung nag-search siya, nakita niya na Biniyahe na nga natin eh. Diba? Binabit ko lang sa likod. Tapos biniyahe namin. common Tapos error. Hindi ako mapakali eh. Parang sabi ko, bakit ganun isa lang? Nagtanong-tanong ako. Tapos nag-research din ako. Tapos yun nga, nabasa ko na baka na doble siya. Doble siya na manipis lang. Hindi halata. Tapos, nagmadali kami umuwi. Tapos pagdating sa bahay, pagdating dito, pinaklas ko ulit. Tapos pag-check ko nga, doble nga siya. Sobrang nipis kasi, hindi talaga mapapansin na 2 pala siya na Buti hindi magkapatong. tayo nahuli, no? Oo. Pwede pala kami mahuli nun pagka nahuli kami na isa lang yung plaka namin. Kaya yun. Ayan. Ewan ko lang sa ibang state kasi dito sa New Jersey, ganun daw. Nanipis talaga siya. Yun. Tapos nun, iba yung lugar ng inspection. Yung inspection is, may vlog din tayo niyan, no? Yun yung pupunta ka dun sa parang booth. Pero pagkabago yung sasakyan, hindi masyadong madugo yung proseso. Lalagyan ko lang ng sticker. Sticker, tsaka pipicturean. Ayun, punta tayo sa process ng advancial. Sa mga gustong mag-advancial. Sa Pinas pa lang,
nag-a-apply na sila ng advance loan para para ma-approve na agad. Kasi yun yung medyo matagal yung process, yung approval. So, ang ina-approve ni Advantial sa amin is 40,000 para sa pagkuha ng sasakyan. So, once na-approve na sila, ang requirements lang naman talaga doon ay yung certificate of employment, kung saan makikita yung annual salary, at saka lease of contract. Yun yung pinakamahalagang kailangan nila. Tapos, kapag na-approve na, pagdating dito, doon na sila maghahanap ng car dealer. So, pupunta na sila ng iba't ibang mga car dealership like Toyota, Mitsubishi, Subaru, mga ganyan. So, yung kasama ko, magkaiba sila ng process, no? Kasi per dealer, iba-iba din ang requirements nila. Etong si Mai, ang kinuha niya is Subaru. Sa sa Subaru, mahigpit sila. Hindi nila i-release ang car kapag wala kang NJ license. So, kailangan may mag-exam ka kaagad nun. Makuha mo yung card bago nila i-release yung sasakyan. Tapos, ang tagal ng nila din. Ang tagal ng approval. Like, inabot siya ng 2 weeks bago i-release yung sasakyan. Kasi approved na yung advantial niya. Then, nagpunta siya sa Subaru, tapos nagkasundo na sila sa sasakyan. Available naman na yung sasakyan, pero hindi pa rin niya na iuwi. Inabot pa siya ng 2 weeks kasi meron pa silang internal mga approval na kailangan gawin. Ganun sa Subaru. Dito lang naman yun. Pero itong isa kong kasama, si Jackie, ang kinuha niya is Toyota. Anong Toyota yan, Dan? RAV4. Sabi ni Jackie, less than a week, nakuha na nila ang RAV4 nila. Ang process daw, na-approve na sila sa Pinas ng Advantial. Pagdating dito, nagtawag na daw agad sila ng agent ng Toyota. Tapos sinabi na nila na yung preferred nilang sasakyan. Pinrovide nila lahat ng requirements. Tapos hindi required ang NJ license sa Toyota. Kahit yung PH license lang, okay na, nirelease na yung sasakyan. So, wala din silang down payment. Wala silang nilabas na pera. Kasi alam ko kay may nilabas siya eh. Kasi parang malaki yata sa 40,000 yung kanyang sasakyan. Kaya meron siyang nilabas. Parang gano'n, hindi ko nausisa kung magkano. Pero yung kay Jackie sa Toyota, wala siyang nilabas. Ang APR na nakuha niya is 5.9 din. Same kami, no? Same kami ng APR, 5.9. So, mababa talaga yung kuha ko. Pero, ang pagkakaiba nun, 2025 yung model ng akin. Sa kanya is 2026 na. So, mababa talaga ang offer na APR. Kasi ang mga 2026 na sasakyan sa IAS is umaabot na ng mga 7 to 8 yung APR. Yun. So, mas mababa talaga kapag ka-direct ka sa dealer. 66 months to pay din yung kanya. Ang binabayaran niya is 680. Mga ganyan. Per month. Yun yung kanyang sasakyan. So, yun. Okay na din, di ba? At basta't meron kang approval from Advantial. Actually, nahihirapan lang yung mga kasama namin. Kaya nagtagal din yung ibang mga nag-Advantial. Kasi wala pa silang ma-provide na lease of contract. Kaya hindi sila ma-approve. Hindi tinatanggap yung address ng staff house kung saan kami tutuloy for a month eh. Kaya wala silang, hanggat hindi ka nakakuha ng bahay or apartment,
wala kang requirements, hindi ka ma-approve. Yun lang din, kailangan, yun din pala ang cons sa kanila. Kasi, nasa Pinas pa lang sila, kumuha na sila ng rent dito. So, nagbabayad na sila. Alam mo yun, free naman sana yung 1 month mo sa bahay. Family. Kasi kung may Oo, yun pala. Kasi yung iba talaga, yun ang preferred. Kukuha na talaga agad kasi may family silang kasamang darating. Pero yung iba na mag-stay sa staff house, malaking tipid din yung hindi ka muna magbabayad ng bahay. Isang buwan din yun. Actually, si May, November pa lang, kinuha niya na yung para Wala pa sila dito? Oo, kinuha na niya. Nagbayad na siya November, December, January siya lumipat. So, 3 months siya nagbabayad ng apartment, hindi siya nakatira Hindi doon. puti pinayagan siya, wala pa siyang identification dito. Dito kasi nga sa tinirahan natin, sa Commons, New Hampshire Commons, puro mga Pinoy. Mga 50 plus na tayo, maka 60 plus na nga tayo kasi dumadating pa yung mga town kids nurses dito. Tiwalang-tiwala na sa atin yung, ang tawag sa kanya, landlord ba tawag sa kanya? Landlord. Tiwala na sa talaga. Pag ni-refer ng Pinay, o Pinoy, tas na lamang taga-town kids, wala nang requirements. Ano lang, bayad ka lang. Ganun. Basta mabayaran mo lang. O, makukuha mo na yung lease, yung contract. Hindi naman siya malulugi. Oo. Tiwala na siya. Wala daw siya nagiging problema sa mga Pinoy na tenant dito. Kaya ang dami namin dito. Grabe. Tapos, yun lang ang mahalaga kapag gusto mag-advance. Meron na kayong contract of lease. Tapos, approve na yung advance nyo na loan. Pagka ganon, hindi kayo mahirapan. Within a week, pwede nyo na makuha yung sasakyan. Mas makakatipid. Kasi tapos pala, ang kagandahan doon is mapipili nyo yung sasakyan na gusto nyo talaga. Kasi kayo talaga yung maghahanap. Unlike dito kay IAS, kung ano yung in-offer nila, doon ka pipili. Parang ganun. Kapag kasi, halimbawa, may gusto kang sasakyan, tas wala doon sa list na in-offer ni IAS, meron silang additional na magbabayad ka. Parang may cash out. Ganun siya. Siguro sabihin mo na rin yung total, kukuha ng sasakyan, kung paano dineliver sa'yo yung sasakyan. Saka kung kasi sa IS, di ba, yung sa atin, hindi rito sa New Jersey kinuha na dealer, ay Biniyahe Kasa. talaga siya. Saan yun sa galing? ibang state pa, sa Montana galing. So, sinakay siya sa flatbed na truck, na trailer. Delivery truck talaga ng mga sasakyan. Biniyahe talaga siya ng ilang oras. Ilang araw yata. Tapos yun pala yung experience ng isa kong kasama. So, halos sabay kaming dineliver eh. Yung sa akin pagka-deliver, may hindi ko nga napansin eh. Normal lang. Hindi, merong sa akin, may scratch sa likod. Siguro yung pagkaka-deliver, may scratch yung likod niya. Hindi ko na napansin yun. Kala ko dumi lang eh, yung pala scratch siya. Ang matindi, yung kay Gina, pag-deliver sa kanya daw ng sasakyan niya, bago din yun Same pala kami, Nissan Rogue 2025 din siya. Same na same kami. 2025 niya? Tapos ito pa pala, maalala ko. Diba, same kami. Una akong nag-decide na kumuha ng Nissan Rogue 2025 kasi naka-promo. Yung friend ko na yun, si Jana, gusto niya kasi advantial. Hindi lang siya ma-approve ng advantial dahil nga wala pa siyang contract. Wala pa siyang narerentahan eh. So, late siya nag-decide na, sige, ayas na lang din siya. Kasi kailangan na talaga ng sasakyan eh. So, nag-aya siya. Alam mo, mas mababa niya nakuha yung nakakainis. Yung same same sasakyan, same model. Magkaiba lang kami agent. Mas mababa niya pa nakuha. Ang monthly niya is lang. Mga 650. Kaya ba sa akin?
670, di ba? Mga ganun. Basta mas mababa. Okay lang naman rin. Oh, 66 months yun. Times, mga ganun. Sino 66? I mean, times 66 months din. Siya, 72? Hindi, 66 din. Same din. Ganon. So, depende talaga sa agent. Tsaka yung time kung kailan ka kumuha. Siguro mas nagmura na nung time na mas late na. Kasi 2026 na siya kumuha eh. Year 2026 na. Yung sasakyan niya, pagka-deliver, ang dumi-dumi. As in daw talaga, ang dumi. Tapos may mga agyo-agyo, pati sa loob. Pag-open niya, yung mga pinto, daw talaga nakakawalang gana yung sasakyan niya nung muna niya makita. Siyempre excited ka, di ba? Tapos ganun yung itsura. So, nareklamo niya doon sa agent niya na bakit ganun. Tapos ito pa pala yung mileage niya. Ang taas na. Ano pala yung kanya? 600. Parang nasa 600 plus na, ganyan. Or 700 yung mileage niya. So, yun. Nagreklamo siya sa agent niya. Ang ginawa, parang binigyan siya ng parang cheque, parang ganun, parang hindi ko alam kung magkano. Para daw pang cover ng Car wash. detailing. Papadetail niya yung sasakyan niya para maging maganda, maging presentable siguro. At least napadetail pa. Oo. Binigyan na siya ng check, parang ganyan. Iyon. Na-experience niya. So, i-check niya yung sasakyan niya. Ang maganda pala sa sa mga kumukuha ng sa direct, yung advance shot sa car dealer, libre yung kanilang maintenance na for, yung change oil, mga ganun. Pati nga car wash, alam ko, Yung hindi sa akin ganun lang, din hindi ko sila. alam kung may libre. Sa amin, hindi, parang wala eh. Hindi pa rin First 25 yata free. Kasi naka 5,000 na siya eh, so free pa siya ngayon, di ba? Parang ganun. May free maintenance. May mga pa-freebie sila. Yung iba, free change oil, free ng yung fluid sa wiper, tsaka free din yung car wash pag dadali nila doon. May mga ganun silang pa-freebie. Freebies. Naalala namin na since kukuha kayo ng sasakyan, meron pa kayong option. Kung maiko-consider nyo na mag-Tesla, halimbawa, kaya ng budget, kaya dun sa lugar nyo, mga ganun. Consider nyo yung Tesla kasi sobrang niya talaga, parang win-win situation pag naka-Tesla ka kasi lalo na ngayon ang taas ng gas. Tapos ang ganda pa niya. Ang ganda niya. Tsaka nagulat ako. Kasi nung papunta kami dito, si Daddy gusto talaga niya yan. Kaso nung nag-research ako, ang wala ako makita na meron dito sa New Jersey kasi nag-snow. Ang akala ko, hindi kaya ng battery ng Tesla yung snow na kapag nalamigan siya, baka hindi siya mag-start. Ganun yung iniisip ko noon. Kaya parang hindi siya naging option sa amin. Pero pagdating namin dito, ang dami naka-Tesla. At ito pa, nagulat ako, 4-wheel drive din pala yung mga yon. Yung parang kotse lang din naman siya, pero 4-wheel drive. Kayang-kaya. All-wheel drive siya. All-wheel drive. Kayang-kaya daw ang snow. Tsaka ang bibilis nila. Tapos yun nga, kapag yung kapag fully charge. Magkano? Kasi nga, di ba, kaya na rin na naalala yung Tesla. Kasi kahapon, yung nakakwentuhan tayo, di ba? Na taga rito rin na Pinoy. Town kids din siya. Pero graduate na siya. Na naka-Tesla. Tapos, yun pala, kaya inisip natin mahal, di ba? Pero yung sinasabi niya, mas mura pa yung binabayaran niya na monthly kaysa sa atin. Ang drawback nga lang daw, mas mataas ang yung insurance. Hindi mo natanong magkano insurance? Hindi ko na tanong eh. Pero mas mataas daw sa normal na kotse sa mga internal combustion. Yung mga EV, mas mataas yata. So, mas maganda rin yun kung may sariling bahay daw kasi magpapa-install ka ng charging station sa bahay mo. Pero kung wala namang issue, nagpapagas daw siya sa Wawa. Gasoline station.
So, mga 20 minutes daw, almost full na yung battery. Tapos magkano binabayar niya? 18? $18? For a week na daw yon. Depende naman din siguro sa gamit niya. Baka hindi naman siya laging lumalabas. Kaya tipid. Tapos ang maganda rin daw doon, less maintenance. Sorry. Less maintenance siya. Like, hindi mo kailangan magpa-change oil. Ganon. Saka may ano siya, nagsi-self-drive siya. Yun ang maganda ron. Kung ayaw mag-drive. Yung Tesla pag-drive mo. Ang self-drive pala, ano siya, no? Yung parang sinasubscribe. May subscription siya. Parang monthly mo rin siyang babayaran para maka-avail ka ng self-driving. Parang ganun pala siya. Akala ko, porque naka-Tesla ka na is may self-driving option na agad. Di pala magsasubscribe ka pala. Another bayad yun. Pero paano kaya yun kung nahuli ka ng pulis? Sino kaya huli niya yung Tesla o ikaw? Ikaw. Tapos idemanda mo na lang yung Tesla. Ganun. Ano pa yung mga cons? Pros and cons? Maintenance. Wala ka na masyadong change oil. Lahat ng mga change mo sa sasakyan mo. Gaya ng... Ewan ko lang kung yung mga brake fluid, tingin ko meron yun. Brake fluid, yung transmission... Ewan ko lang din hindi ko natanong yung transmission. Wala naman siguro may transmission ka. Hindi ko sure kung may transmission yun. Pero alam ko kasi yung motor na nandun na sa ano. Yung mga naka-Tesla dyan, pa-comment naman ng ano, na experience nyo, pros and cons, mga ganyan. Yun, kung meron na kami option, alam mo yun, magte-Tesla kami talaga. Kaya lang, wala hindi naman pwede na. Tinignan ko kasi habang kinaka-wash niya doon kahapon yung Tesla niya. Sabi sa akin, sakyan mo, tingnan mo. Naiya lang ako kasi baka sabihin. Parang akong bata talaga ako, tinitingnan ko yung loob. Tapos yung bubong niya salamin, di ba? Binilan niya ng parang shade. May nabibili pa lang. Kasi mainit? Oo, nakakabawas kasi ng init kasi tatagos yung Pag summer kasi mainit. init ng araw. Maganda talaga siya. Ang ginawa nila noon para maka-avail siya, kasi nung una daw IAS siya. Ang sakit daw ng APR niya, taas. Binenta daw niya yun. Finally paid niya, tapos binenta niya ng palugi. Tapos kumuha siya ng Tesla. Ang ending, mas mababa pa yung binabayaran niyang monthly sa Tesla. Ayun. Tsaka tipid na nga sa gas. Yun lang, kung consider nyo lang din. Kasi sayang. Tipid pa sa gas, di ba? Si Daddy magte-test na rin to niya. Pero 24 hours daw siya Magte-test na rin ako sa panaginip. Okay, yun lang.